Niliwanag naman ng Department of Environment and Natural Resources na dapat ay matagal nang inilikas ang mga residente ng Compostela Valley. Ayon sa DENR, inabisuhan na nila noon pa ang mga pinunong lokal tungkol sa peligrosong lugar sa Compostela. May report si Aljo Bendijo. Matagal na palang binalaan ng Department of Environment and Natural Resources sa mga lokal na opisyales ng Compostela Valley Province na dapat ilikas na mga residente sa mga hazard-prone areas ng naturang lugar. Kawalan umano ng political will sa pagpapatupad ng safety measures ang itinutukoy na dahilan. Sa geohazard map kasi ng DENR, maraming lugar sa Comval Province ang idineklara ng flood at landslide-prone areas. Isinisi naman ni Comval Province Governor Arthur Uy ang delubyo sa patuloy na illegal logging operation sa kabundukan ng New Bataan sa probinsya pa rin ng Compostela Valley. Ngunit sa tala ng DENR, hindi lang illegal logging operation ang dahilan kundi ang patuloy na illegal mining operation din sa Comval kung saan 30 lamang ang may permiso mula sa provincial government at libo-libo ang illegal na nagbibina, partikular na sa kabundukan ng Diwanwal, Comval Province. Kaya't nang bumuhos ang malakas na ulan dala ng bagyong Pablo, agad na dumausdos ang kabundukan dahil napakarami ng butas sa ilalim nito na sanhi ng illegal mining operation. Kawalan na ng mga punong kahoy na pipigil sana sa inaasahan ng landslide at flash flood. Base sa DENR-MGB Geohazard Assessment noong taong 2006, 25% sa kabuuang probinsya ng Comval ay kinonsidera ng high-risk areas sa landslide, habang 23% sa New Bataan ay high-risk sa baha, 38% sa mga barangay nito ay high-risk sa landslide at 44% sa baha. Sa labas ng New Bataan, Comval, mahigit 6 na pong mga bayan ay kinukonsidera ng landslide-prone areas, kung saan 11 ng landslide sa Comval sa kabuuan ang naitala sa nakalipas na 9 na taon. Hindi pa kasali dito ang pinsalang hatid ng bagyong Pablo. Ang masaklap pa, matagal na palang pinakalat ng Department of Environment and Natural Resources ang mga geohazard maps na ito sa mga local government units bilang babala sa mga paparating na bagyo. Pero tila binaliwalan lamang ito. Bagamat hindi ngayon ang tamang panahon kung sino ang dapat sisihin na trahedya, sana'y magsilbi na itong leksyon sa lahat na walang pinipili ang bagsik ng inang kalikasan sa patuloy na pang-abuso ng ilan sa ating kapaligiran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo.